Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, Wishwell Day. Ika-15 ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Senado magkukonvene bilang impeachment court sa Lunes. Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado. Senate President Peter Cayetano iginiit na hindi tumakas ang senador. Inarestong NBI agent sa Senate shooting. Depensa ni NBI Director Matibag, volunteer lang. Yan daw baril, ipinahawak lang. Dating ICI Executive Director, itinalagang commissioner ng GCG. Piso sumadsad sa panibagong record low na 6164. Terminal fee sa PTEX libre simula May 18 ayon naman sa DOTR. Commission on Higher Education ipinagpaliban sa 2028 ang planong pagbabawas sa General Education Unit sa kolehiyo. Buntis at 2 iba pa patay sa sunog sa Nabotas. Danger level ng heat index mararanasan sa National Capital Region at 45 lugar sa bansa ngayong Biyernes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye, 46 na lugar sa bansa ang makararanas ng danger level na heat index ngayong Biyernes, 15 ng Mayo. Ayon sa Pag-asa, aabot ng 44 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao City, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Hacienda Luisita sa Tarlac City, Sangli Point sa Cavite, Borongan, Eastern Samar at Giwan, Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Itiagi, Isabela, Kasiguran, Aurora, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan, Legazpi City, Masbate City, Huban, Sorsogon, Pili sa Camarines Sur, Dumangas, Iloilo, Dipolog, Zamboanga del Norte. Ganon din sa Musuan, sa Bukidnon, Davao City, Surigao City, sa Surigao del Norte, Hinatuan, Surigao del Sur, ganon din sa Butuan City, sa Agusan del Norte. 42 degrees Celsius naman ang damang init sa Pasay City, Quezon City, Dagupan City sa Pangasinan, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, QB Point sa Subic Bay, Olongapo City, Infanta, Quezon, Alabat, Quezon, Calapan, Oriental Mindoro at sa Coron, Palawan. Lagi ho nating i-hydrate ating mga sarili para maiwasan po ang heat exhaustion. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines ang red at yellow alert sa Luzon at Visayas grids kahapon, Huwebes. Sa anunsyo ng NGCP, itinaas ang red alert sa Luzon mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa Visayas grid naman, alas 3 din ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Inisyo ang red alert kapag meron pong hindi sapat na supply ng kuryente upang matugunan ang consumer demand at ang regulating requirement ng mga transmission grid. Itinaas din kahapon ang yellow alert sa Luzon grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 at alas 10 naman hanggang alas 12 ng umaga ang para sa Visayas grid.
Inilalabas naman ang yellow alert kapag hindi na sapat ang operating margin na matugunan ang contingency requirement ng mga transmission grid. Nanghihinayang ang Department of Energy sa naunsyaming solar ng Bayan Project ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Layunin sana ng nasabing proyekto at kumpanya na maghatid ng murang kuryente sa mga liblib at mga underserved na mga lugar ng Pilipinas gamit ang solar energy at microgrid technology. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, kung naisakatuparan lamang, malaking tulong sana ito para maibsan ang nararanasang power shortage na nagdudulot ng red alert sa Luzon at sa Visayas. At yun naman pong solar para sa bayan, ito po ay para sa mga communities na wala pang serbisyo ng kuryente. So, yun pong mga project na naka-dedicate po para dumagdag ng kapasidad sa ating linya, sa ating sistema, ay malaking tulong po yun, lalo na po during daytime. Una nang nagpahayag na matinding pagkabahala naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kaugnay ng mga nararanasang grid alerts at malawakang rotational blackout sa bansa. Kasabay nito, nananawagan din ang grupo ng agarang aksyon mula sa pamahalaan dahil malaking banta ito sa ating ekonomiya. Kaya nga ang tanong, hindi ba maituturing na isang economic sabotage yung pong kabiguang maideliver yung proyekto po ng solar ng bayan? Kung tutusin, nagkabayaran na. May mga kumita na pagkatapos ang mapipirwisyo ngayon ay ang taong bayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 13 minuto na makalipas ang alas 4. Sumadsad sa panibagong record law ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.64 per US dollar kahapon Huwebes. Mas mababa ito sa 61.38 na naitala naman noong Miyerkules. Aray ko. Siyempre, masaya dito yung ating mga yung ating mga OFW. Ayan, ha? Samantala, isa pang good news, aabot naman sa 5.67 billion pesos ang naging dividendo na narimit ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa National Treasury. Kumakatawan ito ng 50% ng net earnings ng ahensya para sa calendar year 2025. Ang nasabing remittance ay alinsunod sa itinatakda ng Republic Act 7656 o yung Dividends Law. Sa ilalim ng nasabing batas, ang lahat ng mga government-owned and controlled corporations, mga GOCCs ay obligadong mag-remit nang hindi mababa sa kalahati ng kanilang taunang net earnings sa pambansang pamahalaan. Pagtitiyak naman ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco, patuloy silang susuporta sa mga programa ng gobyerno dahil isang malaking karangalan para sa organisasyong makatulong at maging katuwang ng pamahalaan sa paghatid ng serbisyo sa taong bayan. 14 makalipas ang alas 4, si Sarah Geronimo at saka si John Lloyd muling magtatambal sa pelikula. Yan ay babalita sa atin ni Morley Alino. Morley, good morning! Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Noon pa usap-usapan na muli raw gagawa ng pelikula si John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo. Lahat kasi ng pelikula na ginawa ng dalawa ay walang sumemplang sa takilya. Lahat blockbuster. Noong 2023, pumutok yung issue na sisimulan na nila ang kanilang bagong pelikula under GMA Pictures at Viva Films. Pero walang nangyari. Walang naitalang shooting. Walang nangyaring negotiation. Pero this year, 2026, ay usap-usapang
mangyayari na raw ang muling pagsasama ni John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo sa isang pelikula. Kung matatandaan, taong 2017 nang muling magtambal ang dalawa sa pamamagitan ng pelikulang Finally Found Someone at kung saan ay kumita ito ng bonggang-bongga. Marami silang pelikulang ginawa, yung A Very Special Love, You Changed My Life, It Takes a Man and Woman. Marami. Pero sa totoo lang, aminin natin sa hindi, wala pa talagang nakakagawa nung mga pelikulang pinatunayan sa takilya nang magsama itong si John Lloyd at Sarah Geronimo. Tuloy na kaya ngayong 2026? Tiyak, magbubunyi ang mga tao. Dahil maayos at planchado na raw ang pelikulang pagsasamahan ng dalawa. Iyan ang ating abangan. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Magandang umaga, Pilipinas! Ay, maraming salamat, Morley, at magandang umaga din kay Don Ramon Nulod, Jose Ramon Nulod, dyan po sa US. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa iba't ibang panig ng Amerika at saka syempre ng Canada. Kasado na sa Hunyo ang pagbubukas ng ikalawang arena ng SM Prime Holdings Incorporated sa SM Seaside, Cebu. Ayon sa SM Prime President na si Jeffrey Lim, patapos na ang konstruksyon kaya't sigurado ng pagbubukas nito ngayong Hunyo. Hindi ito naapektuhan ng pagtaas ng construction materials bunsod ng nararanasang global oil crisis. Ayon kay President Lim, ang naturang bagong arena ang magsisilbing pangunahing entertainment venue para sa lalawigan ng Cebu. Yan din para sa Visayas at Mindanao. Magbibigay ito ng mga pagkakataon para magkaroon din ng karagdagang venue ang mga major performers, lalong-lalo na pagkatapos silang magtanghal sa Metro Manila. Tampok sa naturang arena ang isa sa pinaka-advanced na center hang displays ng bansa. Immersive LED ribbon boards na magbibigay ng 360-degree viewing experience sa publiko. Bagamat hindi pa ito opisyal na nabubuksan, may mga booking na. Ang SM Seaside Cebu Arena sa July 11, pupunta doon ang grupong Bini. July 18 naman, ang Four of Spades at September 5, sina TJ Monteverde at KZ Tandingan. November naman si Lani. Congratulations! Yugas up inulunsad sa Leyte para sa monitoring ng presyo ng langis. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Opisyal nang inilunsad ng provincial government ng Leyte ang QGas mobile application, isang digital platform na layuning tulungan ang publiko sa pagmonitor ng pagkukumpara ng presyo ng gasolina sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Leyte. Ang QGas, isang real-time monitoring system na nagbibigay updated impormasyon tungkol sa fuel prices mula sa lahat ng gasoline stations sa Leyte. Ang mga data nilalagay sa isang centralized dashboard na maaaring ma-access ng publiko gamit ang mobile application. Ayon kay Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, makakatulong ang app upang makagawa mas praktikal at matalinong desisyon ng mga motorista at mamamili kung saan mura ang presyo ng gasolina. Dagdag pa ng gobernador, makakatulong din ang sistema sa pagpapalakas ng healthy market competition at transparency na presyo ng fuel products sa probinsya. Inaasahan naman mga opisyal na higit na makakinabang dito ang mga consumer, magsasaka, transport operators na patuloy na apektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy, may buntag sa mga taga Kidapawan City. Magandang umaga, Pilipinas! Nakarating na rin sa Tacloban ang Benting Bigas Meron ng program ng pamahalaan. Mahigit 1,000 residente ng lungsod mula sa vulnerable sector ang nabenepisyohan ng 20 pesos na per kilong bigas. Kasabay ng rollout ng programa kahapon. Isa ito sa mga nagpapatuloy na inisyatiba ng pamahalaan para matiyak na nananatiling abot kaya ang presyo ng bigas, lalong-lalo na para sa mga senior citizens, solo parents, PWDs, indigent at mga minimum wage earners. Ang mga benepisyaryo ay maaaring bumili ng hanggang 10 kilong bigas sa bawat pagbili.
higit na mas mababa ito kaysa sa presyuhan sa mga palengke na umaabot sa pagitan ng 50 hanggang 58 pesos per kilo. Marangkada na rin ang pamamahagi ng ayuda ng DSWD para naman sa mga jeepney driver ng Calabarzon. Ayon sa DSWD Region 4A, higit sa 6,000 jeepney driver ang target mabigyan ng tig 5,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Nagpapatuloy na rin ang distribusyon ng ayuda sa mga tricycle driver sa iba pang lugar ng rehiyon. Paalala naman ang ahensya sa mga benepisyaryo makipag-ugnayan sa kanilang asosasyon para sa payout schedule. Hintayin lamang pong opisyal na anunsyo mula sa DSWD o dili kayo sa kanilang lokal na pamahalaan. Pinaalalahanan din ang mga ito na magtungo lamang sa payout venue sa itinakdang schedule para maiwasan ang overcrowding. Dalhin ang orihinal na gayon din ang photocopy ng kanilang driver's license. Ay, mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. But mahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tangka na matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton, gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang pamilya sa bayan ng Katarman, Timbog matapos makumpiskahan ang halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane May Buntag. Arestado ang isang pamilya na sangkot sa pagbibinta ng ilegal na droga o mas kilala sa tawag na shabu matapos ang isang search warrant operation operatiba sa mismong tinitirhan na bahay na nasa Barangay Baybay, Bayan ng Katarman, Northern Samar. Kabilang sa mga dinakip ng operatiba ang mag-asawang kinilala sa apelyido na Rocha, isang 63 taong gulang at misis nito na isang 53 taong gulang. Kanilang anak na lalaki na 43 taong gulang, kapatid na babae ni Mr. Rocha na kinilala sa apelyido na si Mrs. Sabordo, 58 taong gulang. Kabilang rin sa inaristo ang isang lalaki ng 21 taong gulang nang maabutan o maaktuhan ng operating team na nasa bahay para sa isang transaksyon sa illegal drugs. Kabuang 449,000 na halaga ng shabu ang nasabat sa nasabing search warrant operation at mga drug paraphernalias. Ayon sa PNP, matagal na ang ginagawang pagbibinta ng illegal na droga ng nasabing pamilya. Ang bahay ay may tuturing na drug den kung saan 24/7 bukas. Katunayan, ng lusubin ito ng otoridad, nagkalat pa ang mga drug paraphernalia sa loob. Ang operasyon nilulusad na pinagsalib na pwersa ng Katarman Police, Northern Samar Police Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at PDEA. Ang mga naaresto ay tinuturing na 5th Regional Priority Target List, kabilang ang high-value individuals at 3 street-level individuals. Lahat ay mga residente ng Sitio Gabos, Baybay, Katarman, Northern Samar. Nakakulong na mga ito at naharap sa paglabag ng Section 11 at 12 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Ay, magandang umaga sa mga taga-Hinubaan, Negros Occidental. Good morning sa mga suki natin sa Dallas, Texas. Handa ang Department of Agriculture na agad ay patupad ang executive order ng Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas bilang hakbang upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain, dulot naman ng inflationary pressures kasunod ng sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng EO 118, itinatakda sa 50 pesos per kilo ang cup para sa 5% broken imported rice hanggang 30 araw upang matugunan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Maiwasan ang pagbuso sa merkado at matiyak ang sapat na supply saan ang abot kayang bigas, habang pinananatili naman ang katatagan ng supply nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., agarang ipatutupad ang naturang hakbang oras na magkabisa upang matugunan ang hinaing ng publiko at makayanan ang pagtaas na presyo ng pagkain. Natuwang anya ng temporary price cap ang mga naunang hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang inflation, mapatatag ang presyo ng pagkain gaya ng pagpapatupad ng 20 pesos bigas sa program ng gobyerno at ang maximum suggested retail price mechanism para naman sa mga imported na bigas.
Makatutulong ito para mapigilan din ang pagtaas ng presyo na iba pang mabilihin kaugnay ng patuloy na sigalot sa Middle East. Sinabi ni Laurel, rerepasuhin naman ng National Price Coordinating Council ang price ceiling sa loob ng 2 linggo matapos itong maipatupad. Magre-rekomenda ng mga adjustments sa pagpapalawig o tuluyang pag-alis. Depende sa sitwasyon sa merkado. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiro Laurel Jr. na sa mga mababatas na nananatiling huling opsyon lamang ang importation o pag-angkat at hindi pangunahing polisiya ng Department of Agriculture. Paliwanag ng kalihim, magkakaroon lamang ng pag-angkat ng mahigit sa itinatakdang sitwasyon kung saan ang kakulangan ng supply ay maaaring magdulot na ng pagtaas ng presyo at bantaan din sa seguridad ng ating pagkain. Sa ilalim din niya ng kasalukuyang administrasyon, sinadyang bawasan ang pagdepende sa mga imported na produkto at ang bawat desisyon sa pagpasok ng imported na supply ay sinusukat batay sa epekto nito sa mga magsasaka, mga mamimili at pangmatagalang seguridad ng pagkain. Sa pagdinig ng Committee on North Luzon Growth Quadrangle, inilatag ng kalihim sa Kamara ang mas malawak na plano ng paghahanda upang maprotektahan ang sektor ng agrikultura laban sa iba't ibang panlabas na hamon. Kabilang na dito ang pagbabago ng presyo ng langis at ang banta na matinding El Nino sa huling bahagi ng taon. Bilang bahagi ng paghahanda laban sa El Nino, nagpatupad ng DA ng Climate Resilient Interventions upang maiwasan ang pagkalugi sa produksyon sa panahon ng matinding tagtuyot. Kabilang dito ang pagpapalawak ng greenhouse farming, pagtatayo ng mga water impounding at storage system, at mas malawak na paggamit ng drip irrigation at solar-powered irrigation system. Magandang umaga, Pilipinas! Smoke-free task force, 5 piso na ang iba't ibang 5 piso na ng iba't ibang puslit na sigarilyo ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon dyan sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Nakumpiska ng mga otoridad ang iba't ibang uri ng illegal na smuggle na sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon ng Smoke-Free Task Force sa mga bayan ng Hermosa, Abukay at Orium Bataan kahapon May 14, 2026 sa isinagawang random inspection at information dissemination ng mga operatiba ng PNP kasama ang mga kinatawan ng LGU at barangay. Ilang sari-sari store owners ang nabigyan ng citation ticket dahil sa paglabag sa mga umiiral na municipal ordinance laban sa pagbebenta at ipinagbabawal at smuggle na tobacco product. Kabilang sa mga nakumpiska, ang mga sigarilyong may brand na Modern Red, Modern Green at RGD na nagkakalaga ito ng libu-libong piso. Ang lahat na nakuha ang kontrabando ay dinala sa mga himpilan ng pulisya at kinaukulan tanggapan para sa wastong disposisyon alinsunod sa umiiral na ordinansa. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabake kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Halos 137 million pesos na laga ng mga misdeclared at illegal na kargamento ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklasan ang mga kargamento sa 25 containers na idiniklarang naglalaman ng plastic rocks mula China. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ang bigas, asukal, counterfeit goods, ukay-ukay, mga chemical, electronics, pharmaceutical products at mga pagkain. Isinasagawa na ng Customs ang seizure and forfeiture proceedings laban sa mga naturang kargamento alinsunod sa direktiba ni Commissioner Nepomuceno at pagpapatupad ng Customs Modernization and Tariff Act. Magsasagawa rin na masusing investigasyon upang matukoy ang mga individual na nasa likod ng naturang mga kontrabando. Pinundina ng Department of Tourism ang ginawang pagsalakay ng 2 turistang Israeli. Pinagbabato ang isang tindahan sa General Luna, ito po'y sa Siargao Island. Alam naman natin ang Siargao ngayon United States of Siargao na. And United Siargao of America. Puro puti na ho kalamihan ang nandun. Batay sa report, nagalit ang 2 dayuhan matapos makita ang watawat ng Palestine na nakasabit sa labas ng establishmento. Dahil dito pinagbabato nila ang tindahan at sinira pa ang CCTV camera ng lugar.
Tiniyak naman ng local government unit sa General Luna na iniimbisigan nila ito upang matukoy ang buong pangyayari at mapanagot din ang mga sangkot, lalong-lalo pa kung sila na may dayuhan. Nauna nang nanawagan ang Israeli ambassador to the Philippines na si Dana Korsa sa pamahalaan na mahigpit ang patupad ang mga batas sa bansa laban sa mga turistang Israeli na lumalabag sa mga batas o panuntunang pangkaayusan. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 4:30, nagkasundo na sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na dapat manatiling bukas ang Strait of Hormuz upang matiyak ang malayang pagdaloy ng enerhiya sa buong rehiyon. Kasabay ito ng state visit ni US President Donald Trump sa Beijing, China, kung saan tinalakay ng dalawang lider ang lumalalang krisis sa enerhiya at ang tensyon sa Middle East. Mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng US at Israel, gayon din sa Iran, noong 28 ng Pebrero, hinarangan na ng Iran ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang halos 20% na supply ng langis at natural gas ng mundo. Mukhang happy naman si President Trump doon sa mainit na pagsalubong sa kanya ng mga mamamayan ng China. Ayan, sa pangunguna ni President Xi Jinping. Maganda umaga, Pilipinas! 31 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matinding di mantsa based on test sa chocolate, modern 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. DCPO nasa kote ang mga regional most wanted persons sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patuloy na pinaigting ng Davao City Police Office ang kampanya laban sa mga wanted persons matapos matagumpay na maaresto ang ilang regional most wanted persons sa magkahiwalay na operasyon sa lungsod ng Davao. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Peter Bauzon Madria, City Director ng DCPO, nadakip ng otoridad ang Regional Top 1 at Top 2 Most Wanted Persons para sa buwan ng Abril 2026, gayon din ang Regional Top 5 at Top 9 Most Wanted Persons para naman sa buwan ng Mayo 2026. Ayon sa DCPO, patunay ito ng dedikasyon, disiplina at kahusayan ng kanilang mga operatiba sa pagpapatupad ng batas at paghahatid ng hustisya sa mga biktima. Binigyan din ng DCPO na walang kriminal na makakatakas sa mahabang kamay ng batas, lalo na sa pamamagitan ng intelligence-driven operations at mas pinagting na koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies. Pinuri naman ni Police Colonel Madria ang lahat ng operating units dahil sa pinakitang tapang, profesionalismo at dedikasyon sa tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Davao City. Nanawagan naman ang kapulisan sa publiko na manatiling mapagmatyag at may kiisa sa pagbibigay ng impormasyon na makatulong sa pagdakip ng mga kriminal at pagpapatupad ng hustisya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Ay, doon nga pala sa mga kababayan natin pabalik na ng Pilipinas, ha? Magpapasalubong tayo, wag yung imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate, ha? Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong nga po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material na kakao galing Davao. Tinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Nagpuproduce na sila ngayon ng di kalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variant sa mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tanyo, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at saka ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman po ay ating laging tangkilikin, lalong-lalo na yung pong mga nanggagaling sa abroad na nagpapasalubong ng imported na tsokolate. Maganda umaga, Pilipinas! Parehong nahigitan ng Bureau of Internal Revenue o BIR at ng Bureau of Customs ang kanilang collection targets para sa buwan ng Enero hanggang Abril.
Ayon kay BIR Commissioner Sherlito Martin Mendoza, nakakolekta sila ng 1.16 trillion pesos. Para sa unang 4 na buwan ng taon, mas mataas ng 0.8% sa kanilang target. Nalagpasan din ito ang 3.6% ng 1.1 trillion na koleksyon para sa kaparehong panahon kung ikukumpara noong nakarang taon. Umaasa din si Commissioner Mendoza na mananatiling positibo ang kanilang collections para sa Mayo at nagpaalala sa mga taxpayer na maghain ang kanilang annual income tax returns pagbayad ng kaukulang buwis na due na ngayong araw, May 15. In-extend po kasi yan sa halip na April 15, May 15 ho ang deadline. Pagka ganyang masisipag po ang ating mga taga-BIR, talagang makakakolekta, no ha? Mukhang talagang may problema lang yung large taxpayers, ano ha? Pero sabi naman ni Commissioner Mendoza, one strike policy ang iiral dyan. Sa panig naman ng Bureau of Customs, nakapagsala sila ng kabuuang revenue na 325.81 billion pesos mula Enero hanggang Abril. Mas mataas ng 3.5% sa kanilang target na 314.66 billion pesos. Pagbibida naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas mataas din ito ng 6.4% kaysa sa kanilang nakolekta noong 2025. Resulta ito ng pagsusumikap, disiplina at sakripisyo ng mga BOC personnel sa 17 pantalan ng bansa. Congratulations! At syempre, nangunguna dyan sa mga performance ay ang Port of Naiya. Sa ilalim ng pamumuno ni Collector Jasmine Mapa at saka siyempre ni Commissioner Deputy Collector Yeye Manawis. Maganda umaga, Pilipinas! 48 anyos na tricycle driver arestado sa bypass operation ng PNP sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Arestado ang suspect na isang 48 anyos na tricycle driver, residente ng Barangay Mayumbo, Dagupan City, matapos itong magbenta ng iligal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagkasa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence Unit at PDG-SUUan, isang nagkunyaring buyer gamit ang marked money at binentahan ng suspect ng 2 suksesyon na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10 gramo at may street drug price na 68,000 pesos at agad itong inaresto. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang suspect na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38 Taguulat para sa DCRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat, Freddy. Pilipinas, ang oras sa 38 na makalipas ang alas 4. Ay, Raymond, kumusta ka dyan sa Hayward, California, ha? Naimbag na bigat sa mga suki natin dyan sa Honolulu, Hawaii. Oo, nagadote Ilocano dito. Tapos, magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa Dallas, Texas. Roberto, kumusta ka na? Siyempre, sa mga taga San Mateo, Isabela. Dyan, talagang maraming Ilocano. At magandang umaga sa mga taga Santa Ana, Maynila. 5 libingan sa masukal na lugar ng bayan ng Maging, Lanao del Sur na diskubre ng mga residente. Sino kayang naroon? Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum-assalam, Brother Angel. 5 magkahiwalay na libingan ang hinukay ng joint elements ng 55th IB, 1st ID at PNP sa isang liblib na lugar sa Barangay Dilimbayan, Maging, Lanao del Sur. Batay sa report ng 55th Infantry Battalion Information Team, itinawag sa kanila ng mga residente ang nadiskubreng libingan sa masukal na lugar at agaran silang nakipag-ugnayan sa SOCO. At agad namang tinungo ang lugar at nahukay ang mga kalansay ng 5 individual na nakabatay sa tamang proseso at dinala ang mga ito sa Frankfort Public Cemetery sa bayan ng Amay, Manabilang, Lanao del Sur para sa maayos at disenteng libing.
Dahil sa wala ng pagkakakilanlan ang nasabing mga kalansay, panawagan ng maging police station sa mga nawawala ng miyembro ng pamilya na makipag-ugnayan lamang sa local authorities sa mga bayan ng Maging at Amay Manabilang sa Lanao del Sur para makatulong sa isinasagawang investigasyon. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sukran June. May aumento sa sahod ng mga kasambahay ng Zamboanga Peninsula at lalawigan ng Sulu. Ito'y matapos na aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang bagong wage order na magbebenepisyo ng halos 19,000 household workers sa lugar. Ayon sa board, itataas na sa 7,000 piso kada buwan ang sahod ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa mga chartered city at first-class municipalities mula sa dating 5,000. Magiging 5,500 naman ang sahod kada buwan ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa iba pang bayan. Layunin ng wage increase na mapabuti ang kabuhayan ng mga kasambahay, matiyak na naaayon sa kanilang sahod na ang tumataas na gastusin ng pamumuhay. Nakahanda na rin ang Commission on Elections o COMELEC para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections sa September 14, yan din ang barangay at sangguniang kabataan elections para naman sa November 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Gerwin Garcia, nasa 70% na sila sa ginagawang preparasyon sa mga balota at iba pang election materials. Sa usapin naman ng seguridad, sinabi ni Garcia, nagsasagawa na ang COMELEC ng Command Conference kasama ang Armed Forces of the Philippines at ang mga miyembro ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Tiniyak din ng COMELEC Chair may nakalatag ng mga security preparation. Ipatutupad ito ng poll body sa mga susunod na buwan. Kumita naman ng $514.8 million katabas ito ng 31.68 billion pesos ang mga Philippine seafood exporter na lumahok sa isang seafood expo sa Spain. Ayon kay Agriculture Secretary o Undersecretary Drusilla Esther Bayate, umabot ng $450 million ang book sales ng mga lumahok sa seafood o mga seafood company, habang $64.14 million naman ang naselyuhan na negotiated agreement. Pagbibida pa ng DA, bumisita sa Philippine Pavilion ang mga mamimili mula sa mahigit 10 bansa kung saan itinampok ng Philippine seafood exporters ang kanilang high-value products kabilang mga fresh at mga processed seafoods. Sabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiro Jr. na ibida din ang mga inobasyon sa aquaculture gaya ng artificial intelligence-assisted fish processing at sustainable aquapids. Ang 32nd Seafood Expo Global ay gananap sa Barcelona, Spain, kung saan 12 food companies mula Pilipinas ang dumalo kasama ang opisyal ng DA. Maganda umaga, Pilipinas! Kauna-unahang public hospital sa Clark Freeport Zone. Ininspeksyon naman ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Let Tarciso, RH14. Let, good morning. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pampanga Provincial Hospital Clark. Ito ang kauna-unahang public hospital sa Clark Freeport Zone na layong magbigay ng serbisyong pangkalusugan para sa mga taga Pampanga at mga karatig probinsya. Ayon sa Presidential Communications Office, ang PPHC ay modernong 3 palapag na pagamutan na may 143-bed capacity ng pinagsamang private rooms, semi-private rooms at ward beds. Itinayo ito alinsunod sa standards ng Department of Health para sa Level 2 hospitals. Mayroon din itong clinical services, kabilang ang OB-GYN, intensive care unit, at neonatal intensive care unit, gayon din ang radiology, laboratory at iba pang mga serbisyong medikal. Sa sandaling maging fully operational, inaasahang lilikha rin ito ng higit 400 trabaho para sa mga Kapampangan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. May paaba kay kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 5 persons of interest na ang nahawak na rin
ng Department of Information and Communication Technology dahil sa manoy natukoy pala. Na manoy nanghihikayat online para manggulo sa Senado. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, batay sa natanggap nilang ulat, may ilan sa mga ito ang kilalang personalidad o mga influencer. Gid na ayuda ang nangyaring panghihikayat ay kasabay ng nangyaring tensyon sa loob at labas ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Kaugnay na nakaambang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Meron na kaming 5 persons of interest na refer na rin namin sa law enforcers. So, and we preserve na the evidence through our social media platform and we're processing it to transmit it to the law enforcement. Siguro yung isa dito, yung mga kilala natin na nasa, yung nag-try mag-organize dati yung isang rally, nakalimutan ko na yung last year na mga rally, yung mga usual names na nandun, yun din yung mga nandito eh. Mga loko talaga. Walang kadala-dala. Bagamat na puno ng tensyon at putukan, wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Nagpapatuloy pa investigasyon ng mga otoridad hinggil sa mga naturang influencer na nag-instigate ng gulo. Kaya lang panawagan din natin sa DICT. Lalo naman dumadami itong mga buwisit na mga nagpapadala ng kung ano-anong mga text messages. Gaya nitong GGC Live. Meron pang wallet notification. Your balance has increased to 8,627. Play now. Ayan. Pagkatapos may link sira ulo pala itong mga ito. Hindi naman ako nagsusubscribe dun Kaya pag kami natanggap kayo yung ganyang offer, tapos may link, chances yan ay scam. Huwag ninyong papatulan. Sa sandaling i-click nyo yan, naku, patay. Mapapasok na makukuha na po yung mga impormasyon ng inyong numero. Meron pang isa ito naman, mas matindi. Mega slot. Congrats, panalo ka ng 61,490. Tapos baka gusto ko na sumali. Ang jackpot price, 912,000. 91% ang winning rate. Putuin yung lelang nyo. Pagkatapos may link na naman. Mega slot, GGC Live. At saka, ayan, dami ho nito. Ang dami ho nitong mga nanloloko. Basta may link yung iba kasi, siyempre, sino ba namang hindi lalaki mata? 61,000 kaagad ang pumasok daw sa account mo. Hindi ko naman alam anong account kaya pinagpasukan nito. Hindi ka naman nagsusubscribe. Ayan, Kaya wag ho kayong magpapauto. Ang dami hong naglipa ng ganito at ang karamihan ho sa mga nag-ooperate ito, mga dayuhan na nambibiktima. Ang problema nga, yung isang dayuhan na fugitive ho sa China, nandito ngayon sa Pilipinas, nag-ooperate ng ganitong klase ng katarantaduhan, matapos mabigyan ng refugee status. Ayan, Ay, nako. Dapat itong mga ganitong klase ng mga kalokohan, matigil na, Oo, Senator Isa, kumusta na yung investigasyon nyo? Maganda umaga, Pilipinas! Si Rupa Gutierrez may special message sa kanyang dating nobyong si Herbert Bautista. Uy, ano kaya yon? Alamin natin kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. Maayos na tila nakapag-move on na si Rufa Gutierrez sa breakup nila ng dating Quezon City Mayor Herbert Bautista. Noong nakaraang birthday ni Herbert, May 12, ay nag-post si Rufa sa kanyang Facebook account ng pagbati sa dating nobyo. Tinawag niyang mentor si Herbert at nag-wish siya ng success, happiness sa lahat ng mga hinahangad nito. Ang sabi pa ni Rufa, life may have taken us on different paths, but I'll forever be grateful for the memories, for teaching me the value of education, for inspiring me to be the best version of myself, and for the friendship we continue to share. You taught me so much during the time we had together. End of quote. Noon pa man nga ay sinasabi ni Rufa na si Herbert daw talaga nagkumbinsi sa kanya na ituloy ang pag-aaral at tapusin ito. Kaya proud si Rufa Gutierrez na nakapag-graduate na siya sa kursong Communication Arts sa Philippine Women's University. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ayan, Maganda umaga, Pilipinas! Good morning, Mayor Bistek. Kumusta ka na? Tumutok
Bumok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ay, magandang umaga sa mga taga Birmingham, UK. Kumusta na ho kayo dyan, ha? Dito sa Pilipinas, ang dami ding UK. And then, nasa bat ng customs. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa United Kingdom. Ang ating tropa ng Pride Detergent kasama si Sherwin Alparo, siyempre kasama yung kanyang grupong Pogi, ay nandyan sa Barangay Pinyahan, Quezon City. So ulitin natin para ho sa mga taga-Barangay Pinyahan, Quezon City, lakasan nyo ng mga radyo, telebisyon, nag-iikot dyan sina Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent, mamimigay yan ng pera at regalo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay epithet. Epithet. Epithet? Pinahihirapan talaga ako ni Sherwin, ha? Sa Tagalog daw po ay bansag, sa Ilocano, agawid, sa Itzabuano ay nasud. Ano ba? Ano yung translation sa kwan? Sa bansag, nasud. Di ba alias? Nasud. Anyway, ni-research nila yan Epithet. Tama yan? Sabi ni tama raw Tanong natin sa NBI. Ayoko baka utusan tayo mag-drill. Maganda umaga, Pilipinas! Congressman Jokno at Congressman Sentanya dadalo sa preliminary investigation ng sinampang kaso ni Attorney Mans Carpio. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigunan, RH12. Good morning, Manang Milky. Dadalo sa preliminary investigation sa kasong isinampa ni Atty. Mans Carpio sa Akbayan Party List Representatives Shell Jokno at Percy Sandanya. Ito ay gaganapin mamaya sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City. Sina Jokno at Sandanya kasama sina mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Justice Chair Jervil Luistro ay sinampahan ng kaso ng mister ni Vice President Sara Duterte. Ito ay paglabag umano sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act. Nang isa publiko sa hearing ng House Justice Committee ang umano'y confidential bank records na mag-asawang Duterte Carpio. Ayon kay Jokno, karapatan ni Carpio na magsampa ng kaso at handa umano nilang harapin ang kanilang reklamo sa hukuman. Paliwanag ni Jokno, sa ilalim ng konstitusyon, karapatan ng House Justice Committee na mangalap ng mga ebidensya kaugnay ng impeachment complaint na isinampa laban sa Vice Presidente. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ayun. Ang ibig sabihin pala ng epithet ay a descriptive word. Para siyang adjective. A descriptive word or praise or nickname that characterizes a person, place, or thing, often accompanying or replacing their actual name. Parang Alexander the Great. Yun. Yun pala yung ibig sabihin ng epithet. Kaya sa Cebuano, alias lagi. Kasi kung bansag, di ba? Nasud kasi bansa yan sa Cebuano. Good morning, Bentong. Huwag mo nang pakialaman si Rupa, ha? Talaga. 54 na makalipas ang alas 4, oras na para tayo po naman ay mag-Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis-serine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Ito po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Kaya naman, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po ng Ultabayo ang PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactis-serine plasma. Pagpasok po nito sa ating katawan, pinalalakas po nito ang ating immunity.
nakakatulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat at pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung meron pa ho tayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0931-033-2871. At ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed Pharmacy at Amesco Drug. Kapag bumili ka pa ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, etong good news. Sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0981, Series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Dumadaming idol ni Bentong. Kumustahin muna natin ang Washington. May update sa pagdalaw ni US President Donald Trump sa China, si Joy John Balarete Acol. Good morning, Joy John. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Mainit na pinag-usapan ang issue ng Taiwan at ang patuloy na krisis sa Iran. Ito ang nangibabaw sa mahigit 2 oras na pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping kahapon sa 2D Summit ng dalawang bansa. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, nagkaroon ng tinatawag na common ground o pagkakasundo ang dalawang leader patungo sa Strait of Hormuz. Ipinahayag ng China na hindi nila sinusuportahan ang militarization at paglalagay ng tolling system sa Strait of Hormuz, bagay na sumang-ayon naman ang posisyon ng Amerika. Kuya Angel, pareho rin sila nagkaisa na hindi dapat pahintulutang magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Nilinaw rin ni Rubio na sa kabila ng usapang ito, hindi direktang humihingi ng tulong ang Amerika sa China upang resolbahin ang seguridad doon. Mariing ipinadala ni President Xi Jinping na ang issue sa Taiwan ang pinakasensitibong bahagi ng kanilang relasyon. Nagbabala rin siya na ang maling paghawak ng Amerika sa sitwasyong ito ay maaring magdulot ng malalang hidwaan na tuluyang sisira sa ugnayan ng dalawang bansa. Pansin-pansin, Kuya Angel, na hindi sinama ng White House ang usapin na ito sa kanilang official tinatawag na readout na mas nag-focus siya sa kalakalan. Nilarawan ng White House ang kabuuan ng pagpupulong bilang isang good meeting na nakatutok sa economic cooperations at bilang bahagi ng magandang usapin sa kalakalan. Nanunsyo ni Trump na pumapayag ang China na bumili ng 200 Boeing jets. Kuya Angel, tinawag ni US President Donald Trump na ang pag-uusap na ay extremely positive at inimbitahan niya si Chinese President Xi Jinping na bumisita dito sa Amerika sa darating na Setyembre, Kuya Angel. Talaga, bibili siya. So ang China, bibili ng ilan? 10 Boeing. 200. Hindi lang 10. 200. 200? Marami ito. Laki nun ha. Opo. Bakit puro ba Airbus ang ginagamit ng ano? Puro ba Airbus ang ginagamit ng China? Yes, at ito ngayon ang pinag-uusapan nila ngayon. At sinuguro ng China na bibili sila o kukuha sila ng 200 mga aeroplano dito sa mga companies dito sa Amerika. Mga jet fighter, mga stealth. Hindi. Walang binabanggit. Walang binabanggit. Karaniwan ng babanggitin nila ay binabanggit ay pampasaherong sasakyan o jet airplanes. Yung pala. 200 na Boeing. Ano kayang Boeing yung bibili nila? Boeing, yes. Galing ha. Negosyante talaga. Negosyante talaga si Tito Donald ha. Matindi ha. Ano naman ang naisara ni Elon? Binibenta niya yung kanyang sasakyan, yung Tesla. Di ba? Kaso sabi mo, ang dami na rin BYD ngayon dyan sa Amerika. Meron pa, pero hindi pa gaano karamihan ngayon. At dahil sa usapin na yan, Kuya Angel, bumaba po ang crude oil ngayon at
umabot ito sa 81. 81 Wow. bilang Ang Brent? hindi pa nagkasara actually. Ang Brent, ha? $81.90. Ang Brent oil o crude oil yan, Kuya Angel. Wow. At inaabangan namin yung pagsasara. Yung pagsasara ngayon, kung hanggang aabot ito sa 81 o bumaba pa ito ng gusto. Teka muna, anong pinanggalingan? $81.90. Anong pinanggalingan? 80? Hindi Mula sa kahapon ng 100, 100. Diba? 100 plus na inulat ko sa iyo. $104 kada bariles. Ngayon, sa monitoring ko is 81 and 90%. Hindi pa nagkasara ngayon. Hinintay ko pa. Wow. Ang laki, ha? Nag-usap lang si 90%. Nag-usap lang si Trump at saka si Xi Jinping, bumaba ng ganun, ha? Ba, ayos, ha? At habang nagulat ako ngayon is $81.90. Kaya hintay natin to. Ba, at least magandang indicator 'yan, ha? Magandang development 'yan, ha? Oo. Kasi ang unification ng yung isinusulong na unification ng Beijing sa Taiwan next year na 'yun, eh. Pero at least magandang development to na nag-uusap yung dalawa. Kasi ang backer naman ng Taiwan, US, eh. Di ba? Correct. Sana nga matapos to ng maayos. Pero hindi ito binanggit hindi ito binanggit ni Pangulong Trump, yung usapin sa Taiwan. Ang pinokos niya, yung pagbebenta ng mga companies mula dito sa Amerika papuntang China. Diba? Sige. At least magandang development 'yun dahil isang ang indicator biglang bumaba ang Brent crude, ano ha? Oo. Ngayon medyo tumataas ng konti. Sige. Ngayon medyo tumataas na naman. Wag na, ikaw naman. Umabot na ng 90. Wag mo ipagdasal. Wag mo ipagdasal. 81 na nga, eh. Okay na yan, hayaan mo na lang. Sige. Thank you, Joy John, ha. Maraming salamat sa update. Si Joy John Balareteng ako live mula po sa Washington, D.C. Maganda umaga, Pilipinas! Sana wag nang magtuloy, ano ha? Seka, si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lori, good morning. Good morning, Ma'am Lori. Good morning at sa lahat ng ating mga kababayan. Actually po yun nga po, alinsangan at mainit na panahon tarang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. Kasama na dyan dito sa Metro Manila, pwede pa rin umabot sa 42 degrees Celsius at nasa danger level pa rin po yun. Habang sa ibang lugar din po, madami ring lugar ang pwede pong makapagtala ng nasa danger level na heat index sa araw na ito. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Ngayon ay bagyo mauna sa mauna pang papawring sa malaking bahagi ng bansa. Maliban na lamang po sa mga localized thunderstorms, may inaasahan tayong mga thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao at sa eastern section ng northern at central Luzon. Yung LPA po na nasa loob ng ating PAR, huling nakita sa layong 1,055 kilometers silangan ho yan ng southeastern Luzon at posibleng nga po yung ma-dissipate ngayong araw o bukas at wala po yung epekto sa atin sa kasalukuyan. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat, Ma'am Lori. Yun nga lang, sana nakatulong din ho yung mga hangin o tubig na dala ng bagyo. O kaya lang, wala na ho, nag-dissipate na. Thank you, si Ma'am Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Jesus, saan kayo pupulutin yung mga halaman natin? Ano ha? Marami na hong mga sakahan, talagang pahirapan na. Yung mga water pump, ang nilalabas, putik na. Yung iba talagang wala nang mahigop kahit putik, eh. Nasisira ho yung mga planta. Mga planta. Yung pong mga makina, yung mga motor. Saan ba tayo pupulutin ito? Maganda umaga, Pilipinas! Dali, bago tayo mag-break, mamigyan na lang muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Kasama na natin ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent, Sherwin aka Pogi. Good morning. Yes, talagang usaping Pogi dahil nandito tayo ngayon sa beauty salon and barber shop. Biruin mo, hindi pa nagbubukas. Nandito na, nakapila na kami. Dahil may nakikinig ng radyo. Yun, yung kanyang radyo. Beauty salon and barber shop. Pagka lalaki, barber. Pag babae, beauty salon. Beauty salon. Kaso, ako sa salon ako nagpapagupit, eh. Paano po yun?
Ibig sabihin, ano ako? Nay, nakikinig ako, sir. Good morning. Ay, good morning. Pagpapagupit muna. Oo. Pag mapagupit, ay ino-offer ko siyempre yung magandang gupit namin dito. Oo. At saka ino-offer namin lahat namin na services. Oo. Nay, teka muna, magpakilala muna kayo, Nay. Oo, anong pangalan ni Nanay? Nay. Pangalan niyo po? Ay, Nelia. Ma'am Nelia. Ma'am Nelia. Oo, kumusta na ho kayo? Ay, ito po. Ang ganda ho ng gupit nyo. Kayo na hong gumawa niyan? Ay, hindi po. Oh. Akala ko, sariling gupit na rin eh. Ay, hindi po. Ayan, oo. Magkano gupit sa inyo? Ay, mura lang po. 100. 100? Opo. Pagka babae? Pag may blower, 150. Mahal naman, 50 pesos ka agad, dagdag blower lang. Mahal kuryente. Mahal kuryente. Tapat ko na lang sa ventilador. Joke. Kuripot, ano ha? Oo. Tapos yung 100, kasama na tip doon o wala pa yung tip? Ay, bihira na sa ngayon nagbibigay ng mga customer. Ng tip? Kasi parang tama-tama lang pambayad nila. Ganun, pambira naman. Kaya pala yung iba hindi ginagandahan. Ayan, Ay, hindi naman po. Anong probinsya ni Nanay? Ay, Capiz po. Capiz, Mangranon eh. Ay, hindi po. Saan ang kapadri sa Manila? Ay, dugay na po ako. Dugay na. Sa din kagastar? Dire lang po sa Mabilis. Sino upod mo? Ay, ako mong pakinsan. Pinsan. Sa mga bata? Ay, wala po. Ay, may anak akong isa. Mm-mm. Ay, may pamilya na. Ilan na ka po? 3. 3. Laki ba eh? Ay, isang lalaki, isang babae. Yeah, sigurado tayong lalaki. Opo. Why ka nakapauli sa Capiz? Ay, nagpauli man. Oo. Ano ara sa Capiz? Ay, mga produkto doon, yung palayan, mga kopras. Ikuan mo. I-request mo itong mga ik-ik magkanton rin sa Manila kay mahal na gasolina. Ano sila na angkas. Pwede no, makiangkas doon sa mga ik-ik. Pwede makiangkas sa mga ik-ik. Mag-angkas doon sa ik-ik. Sige, Sherwin, bigay mo na kayo. Nay, nga kuan man, kasi mo mabugtaw? Aga pa ako nagabugtaw. Kasi nagabantay ako doon sa anak kong may tinda silang takoyaki. Pagdating ng 4 o'clock, binubuksan ko yung DCRH. Nakikinig ako sa inyo. Nami ya takoyaki? Manami. Pati ka. Nugay ka da. Way man kami katilaw. Sarado na ngayon. Sarado na. Yun lang. Sarado na pala, Jerwin. Wala tayong pag-asa. Sige, bigay mo na yung prera kay Nanay. Nanay, dahil sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Sa Angelio Palmores po. Simula alas 4 hanggang alas 6. Angelo Palmores, ito meron kang 1,000 pieces. Ay, maraming salamat po. Way sa pa yan, Nay, ha? Way sa pa yan. Halong ka pirme, Nay, ha? Kapag nakuha nyo po yung ating meron word pa pala. of the day, Nga word pala. of the day, meron tayong makakamit na medium component. Epithet po. Epithet. Yan. Ang ibig sabihin, bansag. Epithet. Bansag. Dahil dyan, meron kang medium component at sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At hindi lang yan, meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At meron pa pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Proper Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalabahan gamit ang Pride Detergent, ang pinakabago disenyo ng DZRH T-shirt. Maraming salamat po sa inyo, Sir Palmores. Ayan, oo. Way sa pa yan, Nay. Way sa pa yan. Halong, ha? Halong pirme, ha? Opo. Okay, thank you. Thank you rin po. God bless po. Kanami sa smile ni Nanay ba? Oo.
Oo. Maraming salamat, Daniel. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Nay, meron ka na kagad suki dito. Si Alfredo Midel, gusto rin yata pumunta dyan. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Pilipinas, ang oras 5:10 ng umaga. Sa mga katuruan tara sa Negros. Sa mga taga-Bayawan ha, may ngaga. Good morning sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, good morning. Ngayon nga po ay Biyernes, 15 ng Mayo 2026, well day. Ay mga mister, wag kong baka mamaya kung saan mapunta ha. Uwi ng maaga mamaya ha. Saka na yung mga happy-happy. Nagtataas ang mga bilihin ngayon. Baka wala ka ng pambili ng Ultabayo. Ipinagpaliban naman ng Commission on Higher Education ang implementasyon ng Reframe General Education Curriculum sa kolehiyo sa 2028. Layunin nito na mabigyan ng sapat na panahon ang kanilang technical panel na masusing pag-aralan ng nasabing plano. Paliwanag ni CHED Chairperson Shirley Agrupis, pinakinggan nila ang mga saloobin at manifestasyon mula sa iba't ibang educational stakeholders kaugnay ng nasabing plano at nauunawaan nila ang punto ng mga ito. Kaugnay nito, bubuo naman ng isang Interagency Technical Working Group ang CHED na siyang tututok sa pag-aaral ng mga insights na ibinigay ng mga stakeholder para sa pagre-reforma ng curriculum. Pansamantalang sususpindihin ang Department of Transportation ang Terminal Peace para sa mga PUB operators sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX sa loob ng 3 buwan. Ayon sa DOTR, halos 5 million pesos ang matitipid ng mga PUB operators dahil sa naturang inisyatiba na magiging epektibo simula sa Lunes, May 18. Saklaw ng libreng terminal fee sa PTEX sa mga provincial bus, mga city buses, modern public utility jeepney, traditional PUJ, UB Express vehicle at mga taxi. Ayon sa DOTR, ang 3 buwang moratorium sa pangungulekta ng terminal fees ay maaari pang palawigin depende sa magiging assessment ng ahensya. Batay sa PTEX Terminal P Matrix, ang mga provincial bus na nagbabayad ng hindi bababa sa 100 pesos na onboarding, 200 pesos para sa UB Express units at 10 piso naman para sa taxi at modern at traditional PUJ. Si Brian Posadas kasama na natin mula po sa Theoxis Ventures. Pag-uusapan natin, bakit nga ba pagka-stress ang isang tao? Unang naapektuhan yung tuhod. Nakakaramdam tayo ng paghina ng ating mga binti. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig natin sa Magandang Umaga Pilipinas. Yung bang hindi lang ito sa mga sa mga nagkakaedad na, even yung mga nasa younger age. Pagka under stress ka, ang unang mong nararamdaman nangangalog yung tuhod mo. Humihina yung tuhod. Bakit? Anong kinalaman nun? Okay, so minsan kasi iniisip natin, 'di ba, parang ba, may arthritis na ako or kung ano man, no? Pero kasi ang nangyayari, Kong Angel, kapag stress ka, lalo na if you are in a chronic stress, no? Once stress ang tao, ang ina-activate ng katawan natin is yung tinatawag natin na fight or flight response. So normal yan sa mga tao, sa ating mga tao, na kapag nai-stress, ititrigger niya yung fight or flight response ng katawan natin. So pag nangyari yon, ang nire-release ng body natin yung cortisol tsaka yung adrenaline. So halimbawa, pag mga emergency, alam natin yung adrenaline, di ba? Parang mas marami kang nabubuhat, lumalakas ka, pero yung cortisol naman, dumadami din kasi no? So, useful siya sa short-term emergencies, pero kapag chronic stress yan, yung body mo para siyang laging nasa alert mode. So, ano ang epekto na mataas yung cortisol natin, no? Nagkakaroon ng breakdown yung muscle natin, at nagkakaroon ng panghihina. So, it's not just the joints, no?
yung muscle na nakapalibot sa joints natin are also having breakdown. So, ibig sabihin, yung excess na cortisol na nire-release ng body natin, nagko-contribute siya, magkakaroon ng muscle protein breakdown, nagkakaroon ng slower muscle recovery. Kaya parang ramdam natin ang para akong madaling mapagod na, parang mahina na yung legs ko, tapos parang ang hina ng support ng knees ko. No? So, again, tandaan, no? Ang knee joint itself, hindi siya all about your bones. Again, yung stability mo depends heavily on your quadriceps, your hamstrings, or calf muscles, and of course, your surrounding connective tissues. So kapag mahina ang muscles sa paligid ng tuhod, ramdam mo yung pressure at pagod. Kaya parang nagkakaroon ng, parang nagwawobble, parang nanghihina because your body is triggering the fight or flight response. Bakit nga tuhod? Kasi flight nga hindi ka naman lalayo gamit ang kamay. Yes. So kasi tuhod. andun din yung major muscles natin eh. So kaya pagka nagkakaroon ng breakdown yan, usually pag chronic stress, yan yung nagtitrigger na nag-weaken siya. So kaya ganun siya, no? So parang nagkakaroon ng stress yon. So anong gagawin? Well, pagka ganyan, talagang you manage your stress, no? So, ang ginagawa natin diyan, of course, dapat may breathing technique ka diyan, no? Para mag-normalize ulit, no? Mag-normalize yung body natin. So, may mga natural ways to do it, no? Para ma-manage yung chronic stress natin. Tandaan ko, Angel, pag mataas ang chronic cortisol, magkakaroon tayo ng chronic stress, no? Pagka nagkaroon tayo ng chronic stress, hindi lang tuhod yung magiging problema natin, no? Isa yung sa maunang nakakaramdam, but of course, tandaan, ang pwedeng gawin, yung sleep, no? As your biological recovery. Kasi kapag ka nakakatulog ka na mas maigi, nakaka-recover yung muscle mo, nagkakaroon ng immune regulation, nadi-decrease yung inflammation, at nare-reset yung stress hormone natin. Pangalawa, exercise pa rin, no? Tapos huwag gawing normal yung sobrang puyat. Ang problema natin kapag stress tayo, yung pagkain natin, no? Nagkakaroon ng overeating, nagki-crave ng sugar, or nag-i-skip ng meals. So it all affects us, no? Yung katawan natin. So pagka ganyan, human connection also matters. Limit natin yung constant negative na input. So alam natin stressful yung paligid natin. So limit natin yung social media para at least alam din natin kung ano yung mga ini-scroll natin. Kasi may tinatawag kang doom scrolling, no? Constant exposure to conflict, negativity, outrage, and fear-based. It keeps your brain in alert mode. So, take breaks from excessive na mga negative things, no? Again, especially before you sleep. Kaya pala yung mga maraming mga chat group ngayon nag-aaway-away dahil sa magkakaibang point of view sa mga nangyayari ngayon. Yung administrator na mismo nagsasabi, itigil nyo na yung ganyan talakayan dahil hindi naman nakatutulong yan. Tigil na natin dahil negative na ang nagiging mga reaksyon, Tapos may bandang huli. Correct. May nakalagay sa bandang dulo. Hindi din bababa ang presyo ng gasolina at pagkain kahit mag-away-away kayo. Totoo naman. Correct. So, at saka, kung Angel, may mga tandaan natin, no? May mga bagay na nasa control natin, may mga bagay na wala sa control natin. So, parang, kumbaga parang you have to accept at times, no, na ito na yon. Let's find ways how do we move forward, kasi hindi naman natin kontrolado lahat ng bagay, no? Halimbawa, kung may mga nag-aaway sa mga paligid natin, anong gagawin natin, di ba, no? So you have to manage yung stress level talaga natin, because at the end of the day, lagi tayong galit sa mga bagay-bagay. Minsan, apektado tayo sa news. Galit na galit tayo. Tapos, ang nangyayari, tayo, yung relationship natin sa mga tao, apektado na rin. Tapos, makikita mo naman sila, magkakaibigan din naman soon. Ikaw, may kaaway ka na. Hindi ko. Kuminsan, lalo na sa loob ng bahay. Kayo ng partner mo, magkaaway, di ba? Mabuti sana kung magkasundo kayo. Pa, pero yung sinuportahan niya, magkabati na ulit. So, kaya dapat, manage talaga natin ang stress, because stress will always be there. Stress affects your body, so make sure you support your body. Kasi nga, kagaya ng binanggit natin, it can have wobbly feet, dahil sumihina yung muscles natin, and even your immunity is also affected. Basta kayo, pagka paramdam nyo, humihina ng buto, ang kalamnan, isang solusyon dyan.
Ultaplex. Ayan, di ba? Mag-Ultaplex ka. Yeah, it can help, Kong Angel. Kaya di ba ang Ultaflex, just as a side kwento, no? Kaya ang Ultaflex, ang design niyan, hindi lang yan pang buto. Hindi lang yan pang joints. Nilagyan yan HMB for your muscle. Kasi yun yung misconception. Akala natin, it's all about your joints or your cartilage, but your muscle has to be supported. Kagaya sinabi ko kanina, high cortisol, nagwi-weaken yung muscle nawala. around your joints, then nagkakaproblema tayo. So yun yung reason kung bakit kinumbay natin. Kaya lang, available pa lang ho ito sa ultabio.shop, Shopee at saka Lazada. Bakit daw wala pa sa Mercury? At sa TikTok, malapit na sa Mercury. Malapit na. Few more months. We're working on it. Medyo kailangan lang talagang iayusin yung mga ibang process natin. But it's available. Okay, sige. Tapos soon, Kong Angel, may papadala ko sa'yo. May papasubok ako sa'yo. Anong produkto? Ano pa rin ha? Karugtong ng Ultabio ha? Oh. Ulta family pa rin siya, pero ito yung matagal mo ng request. Sige, ingat. Maraming salamat, Sir Brian. Magandang umaga. Ayan, para ho doon sa mga... Tama si Sir Brian ni. Tigilan na ho natin. Masyado tayo nagpapastress dyan ho sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sabagay, hindi ka ba naman may stress, di ba? Oo. Pagka kailangan mo pala ngayon ng taga-ayos ng pinto, tumawag ka na lang sa NBI. Sira pinto mo, sira ang bintana, tawag ka sa NBI. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, Diyos kong buhay ito. 21, makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras 5:26. Ay magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Basta na rin ho yung mga seafarers natin kung pabalikan ng Pilipinas. Magpapasalubong tayo ng tsokolate, wag ng imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho yung ating mga magnaniyog, yung ating mga magsasaka ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ating tangkilikin. And speaking of locally produced products, Orgulyo Can Bicol. Yan po sa Shangri-La EDSA. Tatagal yan hanggang sa linggo, May 17. Marami hong mga exhibits dyan, At saka mga produktong gawa po ng ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Diyos marahay nga aga sa ating mga suki dyan po sa Albay. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Brian Keith Hosaka bilang Commissioner ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation o GCG. Yan, ang miniho ng GCG ay Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation. Si Hosaka ay formal na nanumpa sa tungkulin sa harap ni Executive Secretary Ralph Recto. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi si Hosaka bilang Executive Director, tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure na nag-imbestiga dito po sa mga anomalya sa flood control. Ang GCG, ang pangunahing ahensya na nangangasiwa naman, sumusubaybay sa operasyon ng mga GOCC upang matiyak ang maayos, epektibo at transparent na pamamahala sa mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng gobyerno. Congratulations kay Commissioner o bagong GCG Commissioner Attorney Brian Keith Hosaka. Dating spokesperson din ho siya ng Korte Suprema. Maganda umaga, Pilipinas! Magkukonbina po ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18, ganap na alas 3 ng hapon.
Kinumpirma ito ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, sumulat na siya kay House Speaker Bod G.D. para tiyakin na magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. Gayet ni Cayetano, layan itong mapawi ang pangamba ng publiko na ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay para i-delay umano ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. The Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration, consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business or referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles. Ayun, nakaredy na yung kanilang mga toga. Dadalo ang prosecution team sa pag-convene ng impeachment court sa Lunes, May 18 para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ito ni Bicol Saro Representative Terry Redon, isa sa mga miyembro ng 11-person prosecution panel. Kasunod ng anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonbina ang Senado sa nasabing petsa bilang isang impeachment court. Ayon kay Redon, makakaasa ang publiko na present ang buong House Prosecution Team sa Lunes para saksihan ang yugtong ito. Bukod kay Redon, miyembro rin ng prosecution panel sina Congressman Joel Chua, si Congresswoman Gerby Luistro, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Congressman Chel Jokno, Congresswoman Leila de Lima, Congresswoman Kaka Mag-aw, Jonathan Kit Flores at Lordan Suwan. Pasikretong umalis sa Senado si Senator Bato de la Rosa ilang oras matapos ang putukan at tensyon na sumiklab sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mar Oplasca magkasama sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla paglabas ng Senado bandang alas 2:30 na madaling araw nitong Huwebes. Kinumpirma nito ni Senate President Alan Peter Cayetano kasabay ng pagigit na hindi naman tumakas si Senator Bato. Nabatid na nitong Lunes lamang biglang tumalaw si De La Rosa sa Senado matapos ang 6 na buwang pagliban mula nang lumabas ang ulat noong November 2025 na meron siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Gigil! Naging emosyonal si Senate President Alan Peter Cayetano sa pagdepensa sa nangyaring pag-atake sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Sa news conference, tumaas ang boses, kinalampag pa ni Cayetano ang rostrum. Nang depensahan nito ang nangyaring putukan sa Senate building sa harap ng mga nagdududa na stage o gawa-gawa lamang ito. Ayon kay Cayetano, iniulat sa kanya ni OSAA Chief General Mau Aplasca na may naispatan umanong mga armadong lalaki na pinaniniwala ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa katabing gusali ng GSIS. Nagtangka umano ang mga ito na pumasok sa Senado kaya't nagpakaula ng warning shot ang USACA, ngunit sa halip na umatras gumanti rin ng putok ang nasabing grupo. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, sabihin nyo baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagpo-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know, Inaasahan na ni Senate President Alan Peter Cayetano na muling magkakaroon ng usapan hinggil sa pagpapalit ng Senate leadership. Ayon kay Cayetano, abala na ang minority na hikayatin ng mayorya na muling sumama sa kanila at magkaroon ng bagong liderato. Ganyan tiwala pa rin si Cayetano sa mga kasamahan nila ngayon na 13 senador na kabilang sa majority bloc. Ang magiging hamon lamang niya sa kanila
ay kung uunahin ba ang pagtatrabaho o pamumulitika. I'd like to consult them but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na try kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila. So may coup attempts na naman, sir? Against you naman ngayon, sir? Expected naman yun. Who told you that, sir? The majority? Oo. Kinakausap nila, sir? May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, But your 13 is solid. You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. May natanggap namang intelligence report ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na may nilulutong panibagong operasyon laban sa kanya. Itong sinabi ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ni De La Rosa matapos ang nangyaring tensyon sa Senado noong Miyerkules. Tumingin naman si Torion na magkomento sa mga ulat na nakita umano ni De La Rosa nakita na umano si De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport. Samantalang pinabulaan na naman ng isa pang abogado ni Senator Bato, si Attorney Jimmy Bondoc, na stage o drama lamang ang kanilang kampo ang nangyaring putukan sa loob ng Senado. Kasi merong intelligence report na meron na namang operation. So if we will confirm na nandyan siya, kawawa naman kami. O kawawa naman yung Senado. No, I hope you understand. Kaya nga, lawyer-client privilege. Definitely not staged unless it was by other parties. It was definitely not staged by us, nor by Alan Cayetano's camp, although I cannot speak for them. Pero definitely not by our side. Hindi naman inaalis ng Philippine National Police ang anggulong stage nga o isa lamang diversionary tactic ang nangyaring putukan sa loob ng Senado. Ayon sa spokesperson ng PNP na si Brigadier General Randall Tuanyo, sinusuri na nila ang trajectory ng mga bala na tumama sa ikalawang palapag ng Senate Building na niya'y masyadong mataas, bagay na ipinagtataka rin ng Soko. Kausap po natin yung mga taga-Soko at tama po sila. Sapagkat yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan ay masyado po mataas o pataas po siya. Ipinagutos na rin ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates ang hiwalay na background investigation sa itinuturing suspect ng insidente na si Mel Uragon, sinasabing ahente o confidential agent ng NBI. Target ng PNP na makapagpalabas ng pinal na resulta ng investigasyon sa loob ng isang linggo. Hindi opisyal na tauhan ng National Bureau of Investigation ang tinuturong suspect ng shooting incident sa Senado. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, volunteer lamang ng NBI ang umunoy suspect na si Mel Uragon na siyang nag-assist sa kanilang mga ahenteng tumugon sa hiling ni GSIS Chief Wick Biloso na isecure ang premises ng ahensya noong gabi ng insidente. Sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po. Una rito, kinumpirma sa DCRH ng Southern Police District na natukoy nga nila ang 44 anyos na si Uragon na una rin iniulat bilang driver umano ng NBI bilang suspect sa likod ng pamamaril sa Senate Building. Sumalang na sa para pin-examination ng suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Doon naman sa drilling ha. Nagpaliwanag din ang National Bureau of Investigation kung bakit nagsagawa ng drilling sa pintuang nakapagitan sa gusali ng Government Service Insurance System at ng Senado. Kasunod dito ng pagkalat ng video online kung saan makikita na binabarena ang pinto sa loob ng Senado bago mangyari ang putukan sa mataas na kapulungan noong Miyerkules ng gabi. Bakit naman nagbabarena? Gabing-gabi nagbabarena. Pwede namang araw gawin yan. Paliwanag ni Matibag. Alinsunod dito sa pakiusap ni GSIS President at CEO Wick Biloso na isara ang pintong nagkukonekta sa GSIS at Senate Building upang mapanatili ang kaligtasan ng GSIS premises dahil labas-pasok na ang mga tao roon. Isinapubliko ni Matibag ang liham ni Biloso na natanggap umano ng NBI pasado alas 5 ng hapon noong Miyerkules, Mayo 13. Nagdidrill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from that
from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Nabatid simula pa noong 1997, nangungupahan pa rin hanggang ngayon ang Senado sa GSIS Building sa Pasay City habang tinatapos pa ang pinapatayong New Senate Building sa Port Bonifacio, Taguig City. Ibinaba na ng Philippine National Police ang kanilang alert level status na heightened alert isang araw matapos ang putukan sa Senado. Sa inilabas na pahayag ng PNP, epektibo ito simula alas 5 ng hapon kahapon. Bagamat ibinaba ng alert level, nananatili pa ring handa ang hanay para sa kaukulang security measure para sa kaligtasan at kayusan ng lahat. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras alas 5:40. Pinas! Uy, 45 na makalipas ang alas 5. Nananakita ba niyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula sa mga lumikha ng Ultrabayo backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas sa muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ito sa Shopee, Lazada at Ultrabayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Nipuersang nagbabala ang Department of Information and Communication Technology, katuwang ang Cybercrime Investigation Coordinating Center o CIC laban sa mga nagpapakalat ng mga disinformation sa social media. Kaugnay ito ng kaliwat ka ng fake news na kumakalat ngayon sa social media sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, i-monitor ng ahensya ang post at content ng mga nanghihikayat ng karahasan, nagpapalala sa kaguluhan at nagdudulot ng kalituhan. May karampatang parusa rin anya ang sinumang mapapatunayang nagpapakalat ng maling impormasyon at content na maaaring magdulot ng takot o panganib online. Panawagan ng kalihim sa publiko, maging mapanuri at maingat sa mga binabahagi online. Hinihikayat ang lahat na magbahagi lamang ng mga impormasyon mula sa lehitimo o opisyal na sources at suriin bago mag-post, comment o mag-share. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration walang travel record kamakailan si Senator Bato de la Rosa. Tugon ito ng spokesperson ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval nang tanungin kung nakalabas ba ng bansa ang senador. Kasunod dito ng kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na ng Senado si Senator Bato bandang alas 12:30 ng umaga kahapon matapos ang nangyaring putukan sa kapulungan. Sinabi ni Cayetano kasamang umalis ni Senator Bato si Senator Robin Padilla para umano sa kaligtasan at kapakanan ng lahat. Magandang umaga, Pilipinas! Baka sumakay sila ng ferry. Ayan. Pasig River Ferry may libre ng wifi sa mga stasyon at mga ferry boats. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority, katuwangan Department of Information and Communications Technology, itong libreng internet connection sa alternatibong transportasyon dito sa National Capital Region. Tampok dito ang Wi-Fi access hindi lamang sa mga istasyon ng Pasig Ferry, pero maging sa mga pangka nito. Sa isang seremonya sa San Joaquin Station sa Pasig City, ibinida ni DICT Secretary Henry Aguda ang 40 to 60 Mbps na bilis ng Wi-Fi at 10 to 20 kilometers o Mbps kapag rush hour. Bukod sa nabanggit na lunar, accessible din sa commuters ang Wi-Fi sa Lambingan Ferry Station, PUP, Santa Ana, Maybunga, Pinagbuhatan, Hulo, Valenzuela, Calawaan, Guadalupe, Intat, Escolta, Ferry Terminal. Samantala, ibinalita ni MMDA Chairman Attorney Romando Ortiz na may 2 bangkang paparting MMDA wala sa DOST
na madadagdag sa fleet ng Pasig Ferry. Ayon kay Artes Electronic, itong mga ito at suwak sa panahon ng krisis sa produktong petrolyo. Paliban sa ferry service, target ng MMDA na magpasaklolo sa DICT para naman sa connectivity ilang public park dito sa Metro Manila. Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. NBI, bukas ang investigasyon. Kaugnay ng pamamaril sa Senado. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaporta. RH15, Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nakahanda umano ang National Group Investigation sa anumang investigasyon kaugnay ng pamamaril sa Senado. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, isusumiti niya sa manilamang investigasyon ng PNP ang mga ahenteng nasa GSIS compound. Kasabay nito, hinimok niya si Senator Amy Marcos ipakita ang ebidensya kung saan galing yung kanyang impormasyon na si Jerome Bumediano, hepe ng NBI Anti-Organized Crime Division, ang nag-utos umano ng operasyon laban kay Senator Bato de la Rosa nitong May 13. Kinumpirma ni Matibag na miyembro nga si Bumediano ng nabanggit na division pero wala ito sa compound dahil kaarawan daw ng kanyang anak noon. Habang ang buong biro naman anya may aktibidad sa kalapit na gusali ng NBI hanggang ngayong Biyernes yan. O narito sinabi ni Senator Marcos na pinangalanan ng nahuli umano na confidential agent si Bumediano na nag-utos umanong lusubin ng Senado at nakite ng ICC wanted senator. Ito si Giselle Ricafort para sa Razor H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 10 minuto na lamang. Aces na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Jolina Magdangal po for champion. Pilipinas! 7 minuto na lamang, Aces na ng umaga. Ay, magandang umaga muna sa mga taga Kinapawan City, ha? Lalong-lalo na kay Ma'am Dottie Molino. Good morning, Ma'am, ha? At saka birthday pala kahapon ng aking foreman na si Foreman Dodong Luayon. Ayan, Dong, happy birthday. Napakabait na tatay nito, ano, ha? So, talagang nagpupunyagi para sa pagtataguyod ng kanyang pamilya. Dodong Luayon, happy birthday. Tsaka si ano pala, belated happy birthday doon sa pamangking ko, si Reyna Carriaso. Ayan, Reyna, belated happy birthday. Ito nag-birthday din pero wala kasing imbitasyon maipadala sa atin, eh. Si Deputy Court Administrator Justice Leo Madraso. Justice, happy birthday. Sana mas marami ka pang birthday na dumating, ha? At saka, eto naman, happy anniversary. Belated happy anniversary kay Justice Hener Gito at kay Justice Emily Gito. Ayan, ha? Belated happy anniversary kay Justice Hener Gito at kay Justice Emily Gito. Ayan, ha? Pareho silang Justice. Si Justice Hener sa Sandigan Bayan, si Justice Emily sa Court of Appeals. Ayun, ha? Sino kaya nananalo pagka nagtatalo sila? Maganda umaga, Pilipinas! Price cap sa imported na bigas handa nang ipatupad ng DA. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RH5 Bal. Kuya Angel, inihayag ngayon ng Department of Agriculture na handa na itong ipatupad agad ang Executive Order number 118 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagtatagda ng 50 pesos na bawat kilo, na presyo na bawat kilo ng price ceiling sa 5% broken imported rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng kautusan na pigilan ang hindi makatarungang pagtataas sa presyo, tugpuin ang hoarding, profiteering at kartel at tiyakin ang abot kayang bigas sabang lumolobo ang gastos ng pamilya dahil sa pagsipa ng presyo ng langis bunga ng gulo sa Middle East. Pumalo sa 7.2% ang headline inflation noong Abril mula sa 4.1% noong Marso, habang ang food inflation ay umakyat sa 6.1% mula sa 2.7%. Sabi ng DA, mahalaga ang bigas dahil katumbas ito ng halos 9% ng consumer basket at halos 1/5 ng gastusin ng 30% mahihirap na sambayan ng Pilipino. Sinabi ng DA na kaakibat ng price cap ang pagpapatuloy
ng 20 peso per kilo rice program at ang dating maximum suggested retail price. Una nang nagbabala ang DA sa mga mapagsamantalang retailers ng bigas na mananagot sa batas kapag nailabas na ang price cap dahil mayroong kaakibat na parusang pagkakakulong ang sinumang mahuhuling mas mataas magbenta ng bigas sa tinakdang presyo. Ako si Val Gonzales, DJ Show na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Okay, paano po? Susunod ng 2x2 sa Tang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Happy weekend! Sa linggo po, alas 4, Radyo Henyo, dito po sa DZRH, magkarinigan tayo. Kasama natin si Dr. Ruby Cristobal. Radyo Henyo, programa ng mga matatalino at mga gustong tumalino. Pag hindi ka matalino, di huwag ka makinig, okay lang. Paano po? Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay para ho sa mga daldal ng walang katuturan. Sabi po ni Pythagoras, a fool is known by his speech and a wise man by silence. 2x2 sa TCS Balita, susunod na sa ilang saglit. Magandang umaga, Pilipinas! 5:58